yan. Bago pa lang siya. Isang ko siya dahil wala naman siyang power. So pinalitan natin na ito yung thermal fuse niya. So pinalitan ko na siya. Ngayon okay na, mayroon siyang reading. Mayroon na siyang nare-reading sa plug, sa saksakan. Ito. Pag minisure mo na ito, tapos saka mo i-switch, number 1, mayroon ka nang makukuha na resistance dito directly sa motor na yan, na mi-measure na yan yung number 1, number 2 at saka number 3. So mayroon na. Yan. Mayroon na siyang reading. Yung reading niya ay 20, that should be 24 yan. Naka number 3 siya. So ayan ang pinakamalakas, nandun siya sa 24. Switch natin sa number 1. Yun, meron siyang reading na 32. Tapos sa number 2, yan, number 2, meron siyang reading na 30. Yan, 29. So pababa ng pababa yung kanyang reading. So yung number 3, which is yung pinakamalakas na niya, yan, number 3, nasa 20 pan na, 20, parang 24 na yan, 24. Yan, pinakamalakas na yan. Natin yan ng napalitan na natin ng thermal fuse niya, okay na. So ang problema ulit, bakit siya nag-thermal fuse? Bakit pumutok yung thermal fuse niya? Ibig sabihin, may dahilan. At ito yung dahilan. So, lumuwang yan. Ito, bushing na, lumuwang ng konti. Tapos, ito, na nagasgas. So medyo lumuwang na yung butas niya, at saka ito lumiit naman itong pan niya, bushing niya. So mayroon na siyang gumagalaw na yan. Gumagalaw na, kaya pag may kuryente na yan, tumataas ito, gumaganyan. Sumasagi siya dito sa core ng motor. Yan, kaya hindi siya umiikot dahil dumidikit siya dito sa metal part ng motor, kasi maluwang na itong bushing at saka itong shafting. Gumagalaw na yan, gumaganyan na. Kaya papalitan natin itong bushing, palitan din natin itong shafting para okay na siya, hindi na siya gagalaw. Tapos wala pang langis yun, kaya mahigpit na talaga yung ikot niya. Kaya pag mahigpit na yung ikot,
Actually, hindi na siya iikot, pero nakasaksak ito, mayroon siyang kuryente, gumagana ito. Hindi naman umiikot ito. Kaya iinit itong motor, mag-iinit siya. Kaya ayun, puputok ito. Puputok yung thermal fuse niya, masisira. Mawawalan ng kuryente. Mawawalan na siya ng kuryente, yun. Mag-i-stop na. So kailangan magawa itong bushing at saka yung shafting mapalitan para hindi na mag-iinit ito. Yan, kaya tatagal ang motor pag maganda naman yung mechanical ng electric fan. Yan. Nandito yung buhay ng motor din. Pag maganda ito na nag-iikot lang na gano'n na walang magaan, walang problema, hindi siya mahigpit. Yun, tatagal itong motor niya kahit ilang taon yan. Hindi masisira. Ito ang laging nasisira, yung shafting at saka yung bushing. Kaya nasisira din ito. Yan. Tabay lang kayo at gagawin natin ito muna. Alisin natin ito, shafting niya. Napalitan na natin itong shafting niya. Okay na ito. Wala na siyang gas-gas. Ito yung dati. Mayroon siyang gas-gas ito, malaki. Medyo malalim. So napalitan na natin 'yan. Tapos napalitan na rin natin itong bushing. So pinalitan na rin natin 'yan. So medyo na kasi ito. Maluwang ng konti. Yan. Palit bushing, palit yung shafting, malinis na. Ito yung dati. Yan. So fix na natin para makita kung iikot siya. Okay na. Hanabishi electric fan. Okay na. Okay. Yan. Bago pa lang siya. Sira na kagad. Pati yung bushing. Pati yung shafting. Thank you po. Salamat. Sana ay makapag-subscribe and likes po kayo. Salamat.
Ayan, okay na siya. After na mapalitan yung gas-gas na shafting at saka yung maluwang na bushing, ay gumana na siya. Wala nang kaproblema. Napalitan din yung thermal fuse niya. Kaya okay na naman itong magandang Hanibishi electric fan.